Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga abang. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapwa deboto, at pagbati rin po sa mga kasama natin na mga kapwa nating deboto sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church. Ang pagpapala ng Pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Alam niyo po, isa sa mga kapansin-pansin sa ating mga Pilipino, lalo na kapag meron tayong mga bagong kakilala o yung nakatagpo mo lang, ngayon lang, no? Pag narinig mo yung pangalan o apelyido, anong ginagawa mo? Lalo na kapag interesante yung kanyang apelyido o kaya naman ay parang sikat. O kaya naman yung apelyido o yung pangalan ay pamilyar sa iyo dahil baka kamag-anak mo. Hindi ba pinipilit o sinisikap natin na magkaroon ng koneksyon? Kung pwede lang sabihin mo, kamag-anak na kita. Kung pwede lang, ganun kabilis, ano? Pero makikita natin dito bilang mga Pilipino, yung pagnanais natin na lumikha ng koneksyon sa bawat isa. Pero kapag naman nalaman mo na ang mga kamag-anak o pamilya ay mga mandarambong, tapos kaapelyido mo, no, kung pwede lang, wag mong ituring na kapamilya. O wag mong sabihin mo, hindi ko siya kilala. Di ba? Ganyan tayo mga Pilipino. Pero ito'y isang pagpapakita lamang tayo bilang mga Pilipino na nagpapahalaga, no, sa hindi lamang sa esensya ng pamilya, kung hindi ng pakikipag-ugnayan natin sa kapwa, na ituring natin sila bilang mga kapatid. Ano? Sa ating ebanghelyo ngayon, tila baga sa unang dinig, ay itinatwa ng ating Panginoon ang kanyang ina at mga kapatid. Bakit? Anong sabi niya? "Sino ang aking ina at aking mga kapatid?" Tapos sinabi niya doon sa mga tao, tinignan niya, sila ang aking mga kapatid at ina. Sila na mga nakikinig at tumatalima sa kalooban ng Diyos. Ano bang ibig iparating sa atin ng ating Panginoong Yesus ngayong gabing ito? Una, pinagtitibay ni Jesus ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi lamang po ito tungkol sa sinatawag na consanguinity o yung magkakadugo, kung hindi ito ay tungkol sa mas malawak na pamilya na binuo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, at yan ay ang simbahan. No? Hindi na lamang tayo naging miyembro ng ating mga kanya-kanyang pamilya, kung hindi naging miyembro tayo at parte ng katawan ng isang mas malawak na pamilya.
magkakapatid tayo sa ating Panginoong Hesus. Iisa ang ating Ama. No? At yun yung pinaka-esensya ng pamilya na itinuturo ni Jesus. Ikalawa, no, pinagtitibay niya rin at pinalalalim ang pakikipag-ugnayan na nilalagpasan pa yung pagiging magkakadugo. Kasi totoo naman, aminin natin sa hindi, kung wala tayong kaugnayan sa tao, madalas wala tayong pakialam. Bahala ka dyan. No? Basta ako, nakakakain ako 3 beses ang araw, hindi kita kaano-ano, hindi kita kilala, bahala ka sa buhay mo. No? Pinapaalala sa atin ni Jesus na dapat hindi tungkol lang sa pagkakilala o pagiging makapag-anak ang pagmamalasakit sa kapwa. Sapagkat sa mas malawak na pamilya na tinatawag nating simbahan, dapat ipakita natin yung pagmamalasakit at pagmamahal na ibinigay at naging halimbawa sa atin ng ating Panginoong Hesus. Pangatlo, wala na pong ibang masasaya pa o makapagpapasaya sa ating Panginoon, kundi ang makita niya tayong kanyang mga anak, no, na nagkakaisa at nagmamahalan. Kinakalinga ang bawat isa. Sapagkat ito ang patunay na kung tayo nagmamalasakit sa bawat isa, ipinapakita din natin kung papaanong ang Diyos, no, ay makitungo sa atin. Na ang Diyos hindi madamot, na ang Diyos, no, ay palaging nakikipagkaisa sa atin, palagi tayong tinutulungan. Kasi kitang-kita ito sa mga ginagawa natin sa bawat isa. At panghuli, no, tinutularan natin si Jesus ng husto kapag minamahal at kinakalinga natin ang bawat isa. No? Nagiging katulad tayo ng ating kapatid na si Jesus. No? Mga minamahal kong kapatid, itong araw na ito, mas pinalalalim ni Jesus ang pagtingin natin sa isang pamilya. No? Hindi ito nakakulong o nakakahon sa mga magkakadugo, magpipinsan, magtitito, maglololo at maglolola. Hindi. Kung hindi ito ay sa mas malawak na pamilya na ginawa ng Diyos ang simbahan. Kaya naman, patuloy itong magiging hamon para sa atin. Maging partisana tayo ng pamilya ng Diyos sa pagmamahal sa kapwa katulad ni Jesus. Sabi nga, the measure of true love is to love without measure. Ang tunay na sukatan ng pagmamahal ay ang magmahal ng walang sukat. No? At ito ay malalaan lamang natin sa ating pakikipag-ugnayan sa bawat isa na hindi tinitingnan kung magkamag-anak ba tayo, kung hindi tayo ay magkakapatid kay Kristo. Tandaan po natin, hindi tayo tao kung hindi tayo marunong makipag-ugnayan at hindi tayo Kristiyano kung hindi tayo marunong makipagkapwa-tao.